Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay dakilang kapistahan ng pag-akyat kay Maria sa langit. Ito pong huling dogma of faith na idiniklara sa simbahan. Ginawa ito noong 1950. Ito ay dogma of faith. Ibig sabihin na ito ay dapat paniwalaan kasi ito ay totoo. Si Maria ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa dahil sa kaligtasang binigay ni Jesus na kanyang anak. Si Maria ay nakibahagi sa kahirapan ng Panginoong Jesus. Nandoon siya nung siya ay pinasakitan at pinatay. Naranasan ni Maria sa kanyang puso ang mga pasakit na tinanggap ni Jesus sa kanyang katawan. Nanayata siya ni Jesus. Ang lahat ng pagdusta kay Jesus ay pagdusa din sa kanya. Kaya nararapat man lamang na siya'y makibahagi sa tagumpay din ni Jesus. Tulad ni Jesus ay nasa langit na katawan at kaluluwa, ganun din si Maria. Si Maria ang pauna sa ating kaluwalhatian. Ang nangyari kay Maria ay mangyayari din sa buong simbahan at sa ating lahat. Makikiisa din tayo kay Jesus, katawan at kaluluwa sa langit. Nagbibigay ng pag-asa sa atin ang dakilang kapistahang ito. Pinapahayag natin sa ating panampalatayang Katoliko. Sumasampalataya ako sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan. Ang muling pagkabuhay na nag-aantay sa atin ay hindi lang ang pagbalik sa ating dating buhay. Ito'y pagkakaroon ng bagong buhay at bagong katawan. Ang katawang nabubulok ay papalitan ng katawang hindi nabubulok. Kaya nawala na ang kamandag ng kamatayan. Ano bang kamandag na kamatayan? Na tayo'y magtatapos
na tayo ay mabubulok. Oo, nandyan pa rin ang kamatayan. Namamatay pa rin tayo kahit na tayo iniligtas na ni Kristo. Pero ang kamatayan ay ay pansamantala na lang. Hindi na ito permanente. Hindi na ito ang ating wakas. May bagong buhay na nag-aantay sa atin sa kabila ng kamatayan. Buhay ang ating wakas at hindi ang kamatayan. Si Jesus ang unang ani ng pagkabuhay. Sumunod na si Maria at susunod na rin tayo. Mapagtagumpayan natin ang kamatayan kasi napagtagumpayan natin ang kasalanan. Ang pag-akyat kay Maria, katawan at kaluluwa ay nagpapaalaala sa atin ng tunay na kahalagahan ng katawan. Ang ating katawan ay bahagi ng ating pagkatao. Hindi lang ito isang damit na sinusuot ng kaluluwa na maaring palitan. Kaya hindi tayo naniniwala sa reincarnation. Walang reincarnation. Ito'y paniniwala na magkakaroon tayo ng isang katawan. Ito'y paniniwala na magkakaroon tayo ng ibang katawan na tayo pa rin yun. Pero iba na ang katawan. Hindi. Ang katawan natin ngayon ay bahagi ng ating pagkatao. Huwag sana nating gamitin ang katawan para makagawa ng kasamaan. Let us glorify God with our bodies. Gamitin natin ang katawan upang gumawa ng kabutihan, upang purihin ang Diyos at upang sambahin siya. Magiging kasama uli natin ang katawang ito sa buhay na walang hanggan. O Maria na inakyat sa langit, ipagdasal mo kami na hangarin ang buhay na walang hanggan at tulungan mo kami na makarating kung nasaan ka ngayon. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.